Ano nga ba ang laman ng hard drive ni Bin Laden? May 1, 2011, Abbottabad, Pakistan. Nahanap na ng mga Navy SEALs ang pinagtataguan ng pinaka-notorious na terorista sa mundo. Binaba ng 2 helicopters ang mga Navy SEALs sa compound. Agad pinasabog ng mga SEALs ang entrance ng building at pinasok na ito. Dahan-dahan nilang inubos ang mga nanlabang Al-Qaeda members sa loob. Mula sa ground floor, second floor hanggang nakaabot na sila sa pangatlong floor. Doon na nila nakita ang matagal na nilang hinahanap, si Bin Laden. Kasama ang isa sa 3 asawa nito. Di nila pinatagal ang engkwentro at agad nilang binaril ang notorious na terorista. Sa kabuuan, natapos lang nila ang kanilang misyon sa loob ng 30 minutes na binigay sa kanila. Subalit, noong papaalis na sila, bigla silang may nakita sa sulok ng kwarto ni Bin Laden. Sa sobrang importante ng nakita nila, iniba nila ang kanilang plano na hindi lumagpas ng 30 minutes sa location. Nagtagal pa sila upang kunin lang ang mga importanteng bagay na nakita nila. At ang nakita nila ay computers at 3 terabytes ng hard drives na puno ng mga sekreto ng Al-Qaeda. Kaya ang tanong, ano nga ba ang laman ng mga hard drives ng pinaka-notorious na terorista sa kasaysayan? At anong panibagong impormasyon ang nasa loob ng mga ito? Tara, pag-usapan natin. Kung alam mong hindi ka pwedeng lumabas at kailangan mong manatili sa bahay sa loob ng maraming taon at buwan, anong gagawin mo para malibang ka? Dahil yun din ang ginawa ni Bin Laden. Maraming eksperto ang nagsasabi na mahilig sa video games si Bin Laden dahil noong ni-release ng CIA ang laman ng kanyang hard drives noong 2011, marami silang nakitang video games sa loob. Nag-download ng maraming games ang Al-Qaeda leaders sa kanyang hard drive. Tulad na lang ng Half-Life, Yoshi's Island DS, Final Fantasy, Dragon Ball Z at ang nilaro ng karamihan sa atin noong tayo ay bata pa, Super Mario Brothers. Subalit ang video game na nahanap sa loob ng hard drive na pinaka-nagtataka ang mga otoridad ay ang larong Counter-Strike. Alam mo na siguro kung ano ang Counter-Strike. Bihira lang sa atin ang hindi nakapaglaro ng video game na ito noong bata tayo at kahit hanggang ngayon. Subalit kung iisipin mo, ang Counter-Strike ay isang laro kung saan sinusubukang idispatcha ng mga otoridad ang isang terorista. Nakikita mo ba kung bakit nakapagtataka? May mga nakuha ding pelikula sa kanyang hard drives. Karamihan sa mga ito ay mga Disney films na tulad ng Cars, Chicken Little at Ice Age. Naniniwala mga eksperto na para ito sa mga batang anak ni Bin Laden. Bago siya nahuli ng mga otoridad, kasama niya sa bahay ang 4 na anak na may edad na hindi lalagpas sa 10 years old. Maraming videos din sa hard drive na para kay Bin Laden. May mga videos siya upang pasayahin ang kanyang sarili. Alam mo na siguro ang tinutukoy ko. Wink wink. May nakitang video na nakuha noong kinasal ang kanyang anak na si Hamza. Pero tila ang pinakapaborito niyang panoorin ay ang kanyang sarili. May nakita mga pelikula at documentaries tungkol kay Bin Laden sa kanyang hard drive. Ilan sa mga ito ay ang biography Osama Bin Laden at ang 2008 comedy documentary na Where in the World is Osama Bin Laden. May mga videos na din kung saan nagpa-practice ng kanyang mga recorded speeches ang Al-Qaeda leader. Hindi mo may pagkakaila na mahalaga para sa kanya ang kanyang public image. Kung titingnan sa malayo, tila pagmamayari ng isang ordinaryong tao ang mga hard drive na ito. Pero syempre, hindi ordinaryong tao ang pinaka-notorious na terorista sa kasaysayan. Agad na umaksyon ang CIA upang makuha ang mahahalagang impormasyon sa loob ng hard drives. Sa tulong nito, nalaman nila ang lokasyon ng Chief Operations Officer ng Al-Qaeda na nagtatago sa tribal regions ng Pakistan. 4 na buwan lamang pagkatapos ng raid na pumatay kay Bin Laden, nagsagawa naman sila ng drone strikes na siyang pumatay sa Chief Operations Officer. Isa sa mga nadiskubre nila ay ang communication ni Bin Laden sa Al-Qaeda at sa mga miyembro nito. Unang-una, kakaiba ang communications na ginagamit ng Al-Qaeda, lalo na kapag kasali si Bin Laden dito. Habang nagtatago si Bin Laden, hindi siya gumagamit ng internet dahil posible siyang mahanap ng mga otoridad. Kaya naman, karamihan sa kanyang communications ay sinusulat lang niya o tinatype at pagkatapos ay nilalagay sa isang encrypted na USB at binibigay sa isang courier upang dalhin ito sa mga pinagkakatiwalaan niyang mga tauhan.
Walang duda na isang close circle ang communication network ni Bin Laden. Siyempre, sa mga panahong iyon, siya ang pinaka-wanted na terorista sa mundo, kaya napakahigpit ng security measures ni Bin Laden. Sa sobrang higpit nito, ang mismong courier ay walang alam kung ano ang laman ng mga dinadala niya. Kahit si Bin Laden ay hindi rin kilala ang courier. Madalas silang nagpapalitan ng mga mensahe pero hindi alam ni Bin Laden kung sino ang courier o kung ano ang itsura nito. Tila kakaiba ang communications na ito pero hindi mo mako-question ang paraang ito dahil gumana ito sa loob ng 10 taon. Sa dami ng naghahanap kay Bin Laden, walang nakahanap sa kanya sa loob ng mga taon na iyon. Subalit, nagkaroon ng mas malaking breakthrough noong pumasok na ang tulong mula sa labas ng CIA. Si Dr. Nelly Lahoud ay isang senior fellow mula sa New America's Future Security Program. Nakapokus ang kanyang research sa evolution at ideology ng Al-Qaeda at ng Islamic State. Sa tulong ng kanyang 2 research assistants na native Arabic speakers, importante ito dahil Arabic ang language na ginagamit ng mga documents sa loob ng hard drive. Sa kabuuan, umabot sa 100,000 documents ang na-uncover ng grupo. Noong September 11, 2001, ginulat ng Al-Qaeda ang buong mundo nang isinagawa niya ang isang coordinated attack laban sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang US. 19 na terorista ang nag-hijack ng 4 na commercial airliners kung saan itinama ng mga ito ang 2 sa World Trade Center. Ang isa sa Pentagon at ang pang-4 ay nag-crash sa rural Pennsylvania. Kilala natin ang pag-ataking ito bilang 9/11. Sa kabuuan, umabot sa halos 3,000 tao ang namatay, habang libo-libo din ang na-injured. Nagkaroon din ng malaking loss ang US na umabot sa $10 billion dahil sa infrastructure at property damage. Hanggang ngayon, ang 9/11 ang isa sa pinakamalagim na terrorist attack sa kasaysayan. At dahil sa nakuhang hard drives ni Bin Laden, maraming impormasyon ang nakuha tungkol dito. Una, ang nangyaring pag-atake ay pinag-usapan ng isang council na binuo ni Bin Laden. Kinabibilangan ito ng mga high-level jihadis at Muslim religious authorities. Dito nalaman ng researchers ang tunay na purpose ni Bin Laden para sa pag-atake. Sa mga panahong iyon, may US military forces sa ilang mga Muslim majority countries na tulad ng Afghanistan. Pero nagkaroon ng malaking miscalculation ng notorious na pinuno. Marami sa mga miyembro ng council ang hindi sang-ayon sa 9/11. Natakot sila sa posibleng ganti ng US na makakaapekto hindi lang sa kanilang grupo kundi pati na rin sa ibang mga Muslim groups. Pero hindi nagpatinag si Bin Laden. Naging kumpiyansa siya na walang ibubuga ang US. Naniwala siya na ang kapangyarihan ng US ay nasa papel lamang. Malakas tingnan pero walang totoong puwersa at resources. Sa sobrang kumpiyansa niya, hindi man lang siya bumuo ng konkretong planong depensa kung sakaling mali siya. Akala niya na mapapaalis niya ang puwersa ng US sa Muslim countries pagkatapos ng pag-atake. At kung gaganti man ito, mga limited airstrikes lang ang kaya nilang gawin laban sa Al-Qaeda. Dito siya nagkamali. Ilang araw lang matapos ang pag-atake, agad na nagpasa ang US government ng batas kung saan gagamit na sila ng military force sa mga may pakana ng 9/11. Ang ibig sabihin nito ay pwede silang gumamit ng force sa pagdakip sa sino mang pinaghihinalaan nilang may connection sa Al-Qaeda o kay Bin Laden. At pagkatapos lamang ng 1 buwan, sinimulan nila ang pagsasagawa ng airstrikes sa military installations ng Taliban at sa training camps ng Al-Qaeda sa Afghanistan. Mas lumala pa ang sitwasyon noong sumapit ang December 2001. Sinugod ng American forces ang pinagtataguan ni Bin Laden. Pinaulanan ng bomba ng US ang kanilang location habang siya at ang kanyang mga kagrupo ay napilitang magtago sa mga kuweba at nangangamba sa kanilang mga buhay. Ang malala pa dito, wala silang dalang kahit anumang tubig o pagkain at umabot sa 10 degrees below freezing ang pinagtataguan nila. Ilang araw binomba ng US ang kanilang location. Sa sobrang takot ni Bin Laden, napilitan siyang magsulat ng kanyang last will. Dito napag-alaman na humingi siya ng tawad sa kanyang mga anak at kinumbinsi ang mga ito na huwag gumaya sa kanya at umiwas sa Al-Qaeda. Tila isang milagro na nakuha ni Bin Laden na makatakas mula sa ganti ng US sa pagkakataong iyon. Ngayon ay nagtatago na si Bin Laden.
takot at palipat-lipat ng hideout upang hindi siya mahanap ng US. At ito ay dahil lamang sa kanyang maling akala tungkol sa tunay na lakas ng US na akala niya ay palabas lang noong una. Subalit hindi lang si Bin Laden ang nagkaroon ng maling akala tungkol sa kalaban, pati na rin ang US at ang buong mundo. Mula sa labas, kilala ng mundo si Bin Laden bilang ang pinakapinuno ng Al-Qaeda na siyang may malaking kontrol sa pinakamakapangyarihang terrorist group sa kasaysayan. Siyempre, ganito ang nakikita lalo na ng US na siyang naging biktima ng pagpapamalas ng Al-Qaeda ng kanilang puwersa. Pero hindi na pala ito totoo. Noong March 11, 2004, 7:30 ng umaga, 10 bomba ang pinasabog sa 4 na commuter train sa Madrid, Spain. Sa lakas ng mga pagsabog, pumatay ito ng 191 na tao habang 1,800 naman ang nasugatan. Ito ang naging pinakamalagim na terrorist attack sa Europe mula noong pagbomba ng Pan Am Flight 103 noong 1988 sa Scotland. Pagkatapos ng mahigit sa isang taon, ang London naman ang inatake ng mga terorista. Noong July 7, 2005 sa umaga, 4 na suicide bombers ang sumugod sa transport network ng London sa Aldgate Edgware Road at Russell Square stations. Ang pagbombang ito ay pumatay ng 52 na tao habang 770 naman ang nagtamo ng injuries. Dahil sa history ng Al-Qaeda, agad na tinuro ng mga bansa ang grupo at ang pinuno nitong si Bin Laden bilang mastermind ng mga terrorist attacks na ito. Kung kaya nilang gawin ang 9/11, tila madali lang ito para sa kinatatakutang terrorist group. At tila napatunayan naman ang pagsuspecha sa grupo dahil naglabas si Bin Laden ng public statements upang maglabas ng suporta sa mga jihadi attacks at ilan pang mga public displays kung saan tila ipinapamalas niya ang lakas at pagkakaisa ng kanyang grupo. Pero sa tulong ng mga documents na nasa hard drive ni Bin Laden, nalaman ng mga otoridad na palabas lang pala ito. Nang mapagtanto ni Bin Laden ang tunay na lakas ng US, nag-focus siya sa kanyang pagtatago. Mula sa mga letters na nakita sa hard drive, naging malinaw mula noong 2004 hanggang 2011, walang sapat na resources at mga miyembro ang Al-Qaeda upang magsagawa ng international terrorism attacks. Ang mga jihadi groups na nagsasagawa ng terrorist attacks ay nag-ooperate sa labas ng Al-Qaeda at walang kontrol ang pinaka-notorious na terorista sa kanila. Sa loob ng mga taong ito, nakita sa mga letters na mas naging busy si Bin Laden sa pag-manage ng mga conflicts sa mga maliliit na grupo ng Al-Qaeda kaysa sa pagsagawa ng mga terrorist attacks. Gayunpaman, pinapalabas niya sa publiko at lalo na sa US na siya pa rin ang nagkokontrol sa mga terrorist attacks upang hindi masira ang kanyang imahe at ng kanyang grupo. Sa mga panahong iyon, maraming conflict sa mga affiliate groups ng Al-Qaeda dahil sa magkaibang attack strategies. Marami sa mga grupong ito ang nag-focus sa pag-atake sa mga local areas kung saan maraming nadadamay ng mga kapwa Muslim. Hindi ito nagustuhan ni Bin Laden at ng mga high-ranking associates sa Al-Qaeda. Sa katunayan, naging malinaw sa mga letters na ginusto ni Bin Laden na bawasan ang mga terrorist attacks. Siyempre hindi dahil gusto na niyang tumigil, kundi dahil nasa isip pa rin niya ang US at gusto niyang mag-focus ang atake ng grupo sa Amerika. Pero habang tumatagal ay hindi na nakikinig ang mga affiliate groups ng Al-Qaeda kay Bin Laden. Hindi na sila sang-ayon sa mga strategies na naiisip ng dating pinuno. At isang araw ay tumigil na lang sila sa pagsagot sa mga letters na pinapadala ni Bin Laden. Maraming ibang miyembro ng Al-Qaeda ang sumama sa affiliate groups at bumuo ng sarili nilang terrorist group. At ang grupong iyan ay ang kilala na natin ngayon na ISIS. Habang nangyayari ang lahat ng mga ito, natatakot pa rin ang US na habang tumatagal ay mas nagiging mas makapangyarihan si Bin Laden at ang Al-Qaeda. Wala silang alam na nagkakagulo na pala ang terrorist group at unti-unti nang nawawala ang kontrol ni Bin Laden sa grupo. Noong December 2010, may nakita si Bin Laden na opportunity para makabalik siya sa kapangyarihan na dati niyang taglay. Nagkaroon ng maraming uprising sa mga Arab countries. Napagod na ang mga tao sa mga corrupt at salbahing leaders sa Middle East. Noong una ay mga peaceful protests lang ito, pero di nagtagal ay umabot na sa bayolenteng labanan kung saan pilit na pinaalis ng mga tao ang mga leaders. Noong una ay natuwa si Bin Laden sa nangyari dahil
ito naman talaga ang isa sa kanyang mga advocacies at ng ibang mga kasama niyang jihadists. Pero agad niyang napagtanto na pwede siyang bumalik dahil dito. Agad siyang nagplano. Pagkatapos ng isang uprising, agad na nagkagulo ang mga tao at bumuo ng mga grupo upang pumili ng mga bago nilang pinuno. At dito papasok sa eksena ang dating makapangyarihang pinuno ng Al-Qaeda. Sa katunayan, sa sobrang excited ni Bin Laden, nawala ang kanyang focus sa pagtatago. Kahit noong nalaman niyang posibleng nahuli ang isa sa kanyang mga couriers na naghahatid at kumukuha ng kanyang USB na may lamang mga mensahe. Hindi niya ito pinansin at hindi lumipat sa ibang lugar. Buti na lang at yun ang ginawa niya dahil ilang buwan lamang ang makalipas, sinugod na ng Navy SEALs ang hideout ni Bin Laden. Sa loob lang ng 30 minutes, natapos ang isa sa pinakamatinding manhunt sa kasaysayan, kung saan nakuha rin nila ang hard drives ni Bin Laden na naglalaman ng libu-libong sikreto ng Al-Qaeda. At yan ang mga bagay na natagpuan sa hard drive ni Osama Bin Laden, sa likod ng imahe niya bilang pinakamalupit na terorista ng makabagong panahon. Makikita natin ang isang tao na may mga lihim, kahinaan at mga interes na hindi akalain ng mundo. Pero ano ang mas malalim na kahulugan nito? Ipinapakita ba ng mga file na ito ang kanyang tunay na pagkatao? O bahagi lamang ito ng isang mas malawak na misteryo na hindi na natin lubos na maiintindihan? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.